Hi guys, for today's video, ito nga pala ang mga pangyayari. Mga pangyayari bago ang sakuna. Mga pangyayari bago nga lumubog ang ating mansyon. Kung makikita nyo nga sa labas ng bahay namin, ay makikita ninyong mabilis tumaas ang tubig. Siguro dahil na rin at sanhi sa malakas na pagbuhos ng ulan at walang hintong pagbuhos nito. Kaya nung mga oras na ito, sa totoo lang sobrang nakakataranta. Kasi hindi ko alam kung ano yung uunahin ko. Yung paglikas ba ng kagamitan namin o yung pagbablog. Alam nyo ba sa totoo lang, first time to na nangyari sa lugar namin. Kasi dati kahit gaano daw kalakas ang mga pag-ulan ay hindi naman masyadong bumabaha rito. Ngunit sa pagkakataon nga na ito ay talaga namang pinasok ang bahay namin. Grabe naman itong si Karina, super powerful naman pala. Oh ayan, vlog for today's video bago lumubog. Alam nyo, sa totoo lang ang mga oras na to ay sobrang nakakakaba. Piling ko kasi nasa Titanic tayo na palabas. Nasa mga ilang sandali at oras na lamang ay lulubog na tayo. At dahil nga walang tigil ang pagbuhos ng ulan at patuloy na pagtaas ng tubig, ay nag-uumpisa na rin kaming magligpit at naglilikas na rin kami ng mga kagamitan. Syempre, ang uunahin natin ay yung mga importanteng mga kagamitan na maaaring mabasa. At sa pagkakataon nga na ito na talaga namang binibilisan namin ang aming mga pagkilos dahil ang pagbuhos ng ulan at ang pagtaas ng tubig nito ay sobrang bilis. Kaya sinabi ko talaga sa kuya ko na bilisan na namin ang mga pagkilos kasi ang mga zombie ay parating na. Ang mga tubig ay papasok na. Pero in fairness ha, bilib ako sa sarili ko for today's video. Abay, nagawa ko ba namang makapag-vlog pa kahit kasagsagan na ng pagbaha? Pero alam nyo ba, nung mga oras na ito, gusto ko talagang kumanta ng It's Raining in Manila. Kaso paano ko kakantahin ang Raining in Manila? Nasa Bulacan pala kami. 1, 2, 1, 2, 3, go! Raining in O tama na yan ha, baka makapiright pa tayo. Yung hindi na nga kagandahan yung boses mo tapos nakapiright ka pa. At balik na nga tayo sa ating topic for today's video. At sa mga oras nga na ito ay pantay na ang tubig sa aming pintuan. Mga ilang minuto na lamang ay papasukin na nga kami ng tubig at nagsisilabasan na ang cockroaches. At ito na nga ba ang sinasabi ko ay pinasok na tayo ng Pacific Ocean. Grabe talaga, may pre-resort world dito sa aming barangay. Yung ginawa pala namin ng kuya ko na pag-angat sa mga kagamitan ay ganito lamang, isang upuan lamang yung mga ginamit namin. Sa pag-aakala na hindi na ito aabutin ng baha, ngunit sa kasamaang palad ay ninabot pa rin ito ng baha. Kaya sa isip-isip ko talaga ay napaka-powerful naman netong ni Karina. As in, grabe, sobrang maligalig niya talaga. Kaya yung mga Titanic sa loob ng bahay namin, yung mga planggana ay niready ko na rin. Kasi pwede natin yan magamit para paglagyan ng mga gamit at para magpalutang-lutang na lang sila. Sa mga oras nga na ito ay ayaw pa rin patalo ni Karina, talagang ulan pa rin siya ng ulan. Kung mapapansin nyo, ayan nga at may laman na yung planggana, nilagyan ko na siya ng mga gamit na maaaring pwede niyang paglutangan. At sa mga oras din nga na ito ay sa labas ng bahay namin ay hanggang bewang na nga ang baha. At lumilikha na rin nga ito ng mga pag-agos ng tubig. Kaya kung mapapansin at makikita nyo talaga sa video ay talagang malakas ang ragasan ng tubig. Kaya hinanginan na nga namin yung aming airbed para paglagyan pa ng iba naming mga gamit. At alam nyo ba, bago namin mapalobo yan, sobrang hirap talaga ng aming mga pinagdaanan kasi mano-mano ba naman naming inihipan yan. Sa mga oras din kasi na ito ay wala ng mga kuryente dahil pinatay na ito ng Meralco. Pero okay lang, syempre sino ba namang gustong maggimi-gimi sa gitna ng baha, diba? Syempre, para for the safety for everyone, talagang papatayin nila yung kuryente. At paglabas nga namin ng bahay ng kuya ko, hanggang dibdib na pala dito yung baha. At yung ragasan ng tubig ay sobrang lakas. Bukod sa napakalakas ng ragasan nito ay sobrang lamig din. Abat kaya'y tila tuwang-tuwa pa kaming dalawa dito. Kasi grabe talaga yung tubig, as in kala mo may yelo, halo-halo yan. Pero alam nyo ba, sa totoo lang, ngayon lang talaga namin ulit naranasan ang mga ganitong eksena. Hindi dahil sa gusto naming maranasan ha. Syempre, sino ba namang gustong makaranas ng ganitong mga kaganapan? Syempre wala naman, diba? Para kasi sa amin, imbis na malito, matakot at kabahan sa mga nangyayari, ay idaan na lang natin ito sa mga pagngiti. Sabi nga ng iba, may bagyo man o wala ay talagang may mga pagsubok sa buhay natin. Mga pagsubok sa buhay na darating na hindi para tayo ay pahirapan, kundi para tayo ay patatagin at palakasin. At lalong higit ay tuturuan tayo ng mga pagsubok na ito kung papaano tayo magiging matatag sa ating pananampalataya sa Diyos. Ngayon nga pala ay nakilikas kami dito kila Ate Maris at kila Ate Joy. Pinatuloy muna nila kami upang may matulugan sa gabing ito. Kaya sa mga sandaling oras na ito ay nais ko rin talagang magpasalamat sa kanila. Thank you so much po sa libreng kape, libreng pakain at libreng patulog. At kung makikita nyo ay binalot na nga ng katubigan ang buong kabaranggayan at ang buong Bulacan. Grabe talaga yung idinulot ng bagyong ito sa iba't ibang lugar. Sapagkat tiyak ay napakarami nitong napinsala at mga nasirang mga ari-ari. Ngunit ganun pa man, sabi nga diba, rainbow after the rain. Na kahit ilang unos man at bagyo ang mga dumating, araw ay sisikat at sisikat pa rin. At sa dulo ng bahaghari ay narito nga ang mga pag-asa na darating.